Bago po sa ating lahat. Ang pagbabatahe po at ng ating kapagsalita ay makikita po sa Romans chapter 6 verse 12 to 14. Reading po, Romans chapter 6 verse 12 to 14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God, to those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Verse 14, for sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng ating salita. Para naman po sa pagbigay ng mensahe sa ating mga kang napaka-special din. Tao yun. Pero lahat tayo special. Yan, i-introduce ko po siya. Tinanong ko po siya kung paano po siya introduce. Sabi po niya, huwag ko itong introducing po niya. Hindi, joke lang kayo. Siya po ay 19 years old, 4th year college, mukha ng financial management, CDC graduate, at ito po yung quote ko sa kanya, the next key to wait. Good. Itawag ko po ang kapatid na Ronald Pailaro. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa kasalanan. A Christian's Battle Against Sin. Yan po ang title ng mensahe sa umagang ito. Isa itong napakalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Isang bagay na umahadlang o pumipigil sa paglago ng isang Kristiyano sa kanyang spiritual na buhay ay ang kasalanan. Nagiging dahilan ito ng ating paglalamig o panlalayo sa Panginoon. At sa totoo lang, ang bawat problema ng bawat isa sa atin ay dahil sa kasalanan. Lahat ng mga trahedya, lahat ng mga bagyo, lindol, mga natural disasters ay dahil sa kasalanan. Lahat ng sirang pagkakaibigan, lahat ng sirang relasyon, lahat ng sirang pamilya, mga gera, mga pag-aaway-away ng lahat ng mga bansa, lahat ng sakit at lahat ng kamatayan ay matitrace sa isang dahilan, sa kasalanan. Sabi ni John MacArthur, sin is a reality and we battle it every day. It is so pervasive and so subtle that we should be suspicious of our own righteousness. Kahit na tayo na po ay mga Kristiyano, nagkakasala pa rin tayo. Sa 1 John 1:8, sabi po doon, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Sa verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Pero bagamat nagkakasala tayo, hindi tayo nagkakasala habitually. Sabi po sa 1 John 3:9, no one who is born of God practices sin, because his sin abides in him. And he cannot sin because he is born of God. No one who is born of God practices sin. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi namumuhay sa kasalanan. Hindi niya pinagahari ang kasalanan sa kanyang buhay. Tapos pinag-aaralan ko po yung text na binasa ko kanina. Naalala ko po nung high school ako, may mga subjects doon na Pilipino po yung Holy Metangere at Del Filibusterismo. Hindi ko na po matandaan yung kwento, pero palagi ko po natatandaan na binibigyan ng diin na meron daw pong sakit ang lipunan. Ang lipunan daw ay may cancer. At kung mapapansin natin, yung cancer po ay nagsisimula sa cells. Cancer nagsisimula sa loob ng katawan. Unti-unti nitong sinisira ang katawan hanggang sa makita na yung epekto nito externally. Maaaring mag-deteriorate yung katawan, kaya makaranas ng matinding sakit. At kung hindi po ito maagapan, maaari itong ikamatay. At naisip ko po kung gano'n yun kapareho sa kasalanan. Palagi itong nagsisimula sa ating puso.
Madalas po sa Bible, ang puso ay tumutukoy sa isip. Sa isang komentaryo sabi, the heart or the mind is the center of the whole inner being. It is the center of thinking and reason, but also includes emotions and the will. The heart is the depository of all wisdom and the source of whatever affects speech, sight, and contact. Ang kasalanan ay palaging nagsisimula sa puso. Kaya sinabi sa Proverbs, watch your heart diligently, for from it flow the springs of life. At sa James chapter 1, verse 14 to 16, ang sabi naman po, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived. Each one is tempted when he is carried away by his own lust. When he is carried away by his own lust. Ang problema ay nasa atin. Ang problema ay nasa puso natin. At sabi po sa dulo, do not be deceived. Huwag mong isipin na wala sa iyo ang problema. Do not think that there is any other way on how you are being tempted. The problem is in us. The problem is in our heart. At kung mapapansin po natin sa media, madalas tayong makarinig na meron pong tinatawag na 7 deadly sins. Babanggitin ko lang po. The 7 deadly sins are wrath, greed, sloth, pride, lust, envy, and greed. At kung papansinin po natin na yung pitong yun, hindi po yung actions. They are attitudes of the heart. Sabi ni Stephen Covey, sow a thought, reap an action. Sow an action, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Sabi naman po sa Matthew 5:21 to 22, sabi, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. At sa 28, everyone who looks at a woman with lust for her has committed adultery with her in his heart. Iniisip mo pa lang parang mo nang ginawa. Wala ka mang intensyon na gawin ang bagay na yun, pero meron ka pa rin guilt sa puso mo. Nagkasala. Sa Matthew 15, verse 18 to 20 naman po, sabi, but the things that proceed out of the mouth come from the heart, and those defile the man. For out of the heart comes evil thoughts, murderers, adulteries, fornications, thefts, false witnesses, slanderers. These are the things which defiles the man. Paulit-ulit na nirebuke ng Panginoong Hesus ang mga Pharisees. Dahil ang concern lang nila ang panlabas nila. Ang mga mahabang public prayers, mga pampaganda ng image sa taong bayan. Pero ang kanilang mga puso ay punong-puno ng mga masasamang bagay. Inhalintulad sila ng Panginoon sa isang kabaong. Maganda nga yung labas, malinis tingnan, pero pag tinignan mo yung loob, nabubulok. But inside they're full of dead men's bones and uncleanness. They outwardly appear righteous to men, but inwardly are full of hypocrisy and lawlessness. At sa Luke 16 verse 15, ang sabi po doon, in 16 verse 15 po. And he said to them, you are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts. For in that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God.